Naranasan niyo na bang pumunta sa isang lamay at may makita kayong isang tao na hindi pamilyar, isang tao na hindi kilala ng pamilya ng namayapa, pero naroon lang sa isang sulok, tahimik na nagmamasid? Paano kung ang taong ito ay hindi lang basta bisita? Paano kung ang pagdating niya ay isang masamang pangitain? Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayong gabi ay nagmula sa isang nating taga-subaybay na itinatago ko na lang sa pangalang Caleb. Isa itong karanasan na bumago sa pananaw niya tungkol sa mga lamay at sa mga nilalang na maaaring maglakbay kasama natin sa dilim. Handa na ba kayo? Patayin na ang ilaw at pakinggan natin ang kwento ni Caleb. Nagsimula ang lahat sa lamay ni Mang Nestor, ang matandang hardinero sa aming subdivision. Mabait si Mang Nestor, palangiti at lagi may dalang prutas para sa mga bata kapag napapadaan sa bahay namin. Kaya naman nang mabalitaan naming pumanaw na siya dahil sa katandaan, sinamahan ko ang mga magulang ko para makiramay. Normal lang ang eksena sa lamay. Tahimik ang paligid. May mga nagdarasal, may mga nagkakape, at may mga nagkukwentuhan tungkol sa alaala ni Mang Nestor. Habang tumutulong ako sa pag-aabot ng biskwit sa mga bisita, doon ko siya unang napansin. Isang matandang babae. Nakaupo siya sa isang silyang monoblock sa pinakamadilim na bahagi ng bakuran, malayo sa ilaw at sa karamihan. Nakabalot sa kanya ang isang luma at maitim na alampay. Nakayuko siya, kaya anino lang ng kanyang muka ang nakikita ko. Sa isip ko, baka kamag-anak siya ni Mang Nestor na galing sa malayong probinsya. Dahil mukhang nauuhaw, kumuha ko ng isang basong tubig at nilapitan ko siya. "Lola, tubig po," magalang kong sabi. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin at sa sandaling iyon, parang may kung anong malamig na bagay ang dumaloy sa buong katawan ko. Ang mga mata niya, hindi ko alam kung paano ilalarawan. Walang puti. Ang mga mata niya ay dalawang bilog na purong kadiliman. Para kang nakatingin sa isang black hole na handang higupin ang kahit anong liwanag. Hindi siya nagsalita, pero isang bahagyang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na nagpatindig sa lahat ng balibo ko. Dahan-dahan lang siyang umiling. Tinanggihan ng tubig. Parang natutuliro. Mabilis akong tumalikod. Pilit kong iwinaksi sa isip ko ang nakita ko. Baka epekto lang ng ilaw. O baka naman may sakit lang sa mata ang matanda. Oo, siguro nga ganun lang. Kinalabit ko si Papa. "Pa, kilala niyo po ba yung matanda doon sa sulok?" Turo ko. Sinilip ni Papa ang direksyon na tinuro ko. Kumunot ang nonya. "Hindi anak eh. Baka isa sa mga taga-simbahan. Nakasama ni Mang Nestor. Hayaan mo na." Pero hindi siya mapakali sa akin. Buong gabi, nandoon lang siya. Hindi kumikilos. Hindi umiinom. Hindi nakikipag-usap. Nakatitig lang siya sa kabaong ni Mang Nestor na para bang may hinihintay. Kinaumagahan, bago kami umuwi, wala na siya. Naglaho lang bigla. Makalipas ang ilang buwan, isang malungkot na balita na naman ang dumating. Ang nanay ng nakababata kong si David ay namatay dahil sa kanser. Siyempre,
Kailangan naming dumalaw para makiramay sa bahay ni na David habang yakap ko siya at sinabing condolence. Isang pamilyar na nino sa di kalayuan na nakakuha ng atensyon ko. Nanigas ako. Ang puso ko nagsimulang kumabog ng sobrang bilis. Nandoon na naman siya. Ang matandang babae na may itim na mata. Ang parehong damit, parehong alampay, parehong paraan ng pagupo, at ang parehong malalim at nakakilabot na pagtitig sa kabaong. Alam ko na sa sandaling iyon, hindi ito nagkataon lang. David, bulong ko. Sino yung matandang yon? Tumingin si David sa tinititigan ko. Sino? Yung mga tita ko? O yung mga kapitbahay? Hindi, yung matandang babae na mag-isa sa may pinto. Giit ko. Tinignan ni Leo ang direksyon na yon. Wala namang kalib. Lamesa lang yan na may mga bulaklak. Hindi ako makapaniwala. Malinaw na malinaw sa paningin ko. Nakaupo siya doon. Bakit hindi nila siya makita? Ako lang ba? Ako lang ba nakakita sa kanya? Nagsimula na akong matakot. Hindi ko na tinapos ang gabi. Nagdahilan akong masama ang pakiramdam ko at nagmadaling umuwi. Ang sumunod na nangyari ang kumumpirma sa lahat ng hinala ko. 3 araw matapos ang libing ng nanay ni David, isa pang trahedya ang naganap. Ang ate ni David na siyang pinakapursigido sa pag-aasikaso sa lamay ay natagpo ang walang buhay sa kanyang kama. Atake daw sa puso, sabi ng doktor. Isang malusog na batang babae biglaan lang namatay. Doon ko nakita ang pattern. Si Mang Nestor, tapos matanda sa lamay ang nanay ni David, at nandun uli ang matanda, tapos may namatay na naman na naroon din sa lamay. Sa takot, naglakas loob akong magtanong sa pinakamatanda sa lugar namin, si Mang Edward. Ikinuwento ko ang lahat. Ang matanda, ang itim niyang mga mata, at ang mga sunod-sunod na pagkamatay. Namutla si Mang Edward. Hininaan niya ang kanyang boses na halos pabulong na lang. Iho, sabi niya, wag mo nang titignan ang nilalang na yan. Isa siyang tagasundo, pero hindi ang kaluluwa ng patay ang sinusundo niya. Ano pong sinusundo niya? Nanginginig kong tanong. Ang kaluluwa ng buhay, sagot niya. Naaakit siya sa matinding kalungkutan ng isang lamay, at habang nagluluksa ang lahat, namimili siya ng isusunod. Isang kaluluwa na aanihin niya, at kapag nagtama ang inyong mga mata, tinatakan ka na niya. Parang binuhusan ako ng nagyayelong tubig. Naalala ko ang lamay ni Mang Nestor. Nagtama ang mga mata namin. Ngumiti pa siya. Ako na ba ang susunod? Simula noon, hindi na ako mapakali. Pakiramdam ko, palagi siyang nasa paligid, nagmamasid mula sa mga anino. At ang kinatatakutan ko ay dumating. Namatay ang lolo ng isa ko pang kaibigan. Alam ko sa sarili ko, magpapakita na naman siya. Pinilit ako ng mga bugulang ko na sumama. Kahit sandali lang daw. Hindi ko maipaliwanag sa kanila ang takot ko. Para sa kanila, imahinasyon ko lang ang lahat. Nanginginig ang buong katawan ko. Pagpasok pa lang sa punerarya, agad siyang hinanap ng mga mata ko. At gaya ng inaasahan, naroon siya, nakaupo malapit sa pinto. Tila naghihintay. Ngunit ngayon,
may pinagkaiba. Hindi na siya sa kabaho nakatingin. Diretso siyang nakatitig sa akin. Ang mga itim niyang mata ay parang dalawang hukay na humihila sa kaluluwa ko. Ramdam na ramdam ko ang lamig na bumabalot sa akin. At nakita ko na naman ang ngiting iyon. Isang ngiti na puno ng kasiguraduhan. Isang ngiti na nagsasabing, oras mo na, ikaw na. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Ayan na siya, kukunin niya ako. Sigaw ko. Tumakbo ko palabas. Umiiyak, nanginginig sa takot. Doon na sa wakas, naniwala ang mga magulang ko. Dinala nila ako sa isang manggagamot sa bundok. Kinumpirma niya ang sinasabi ni Mang Edward. Minarkahan na daw ako at kailangan naming lumayo para maputol ang sumpa. Wala pang 1 linggo, iniwan namin ang bayan kung saan ako isinilang at lumaki. Lumipat kami sa syudad. 10 taon na ang lumipas, hindi ko na siya nakita muli. Ngunit ang alaala ng kanyang mga matang itim ay mananatiling nakaukit sa isipan ko habang buhay. Ngayon, sa tuwing napipilitan akong dumalo sa isang lamay, hindi ako nagtatagal. Hindi ko tinitignan ang mga sulok dahil natatakot ako na baka sa isang paglingon ko, makita ko na naman siya. Matiyagang naghihintay. Kaya mag-ingat kayo sa bawat lamay, sa bawat pagluluksa. May isang bisitang hindi inaanyayahan, isang bisitang hindi nakikiramay, kundi namimili ng isusunod. Nakakapangilabot. Maraming salamat, Caleb, sa pagbahagi ng iyong karanasan. Hindi malilimutan. Isang babala para sa ating lahat na maging mapagmatsyag. Kayo, mga kalagim, anong gagawin nyo kung kayo ang nasa sitwasyon ni Caleb? Maniwala ba kayo sa mga taga-sundo? O may iba kayong paliwanag sa misteryosong matandang babae na may itim na mata? Mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Kung mayroon din kayo mga kwentong katulad nito na nais nyong ibahagi, huwag kalimutan mag-atubiling i-email sa akin. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. I-like ang video na ito at i-click ang notification bell para lagi kayong update sa mga susunod pa nating kwento. Muli, ako si Mr. John. Nag-iiwan sa inyo ng isang paalala. Hindi lahat ng nakikiramay ay may mabuting hangarin. Hanggang sa susunod na alingaw ng lagim, matulog na kayo ng mahimbing. Maraming salamat. Peace out.